Hello, magandang umaga po at kumusta na po kayo? Ngayon naman po pag-usapan natin ang kabuuan ng Diyos gamit ang kanyang salita. Okay? So una po, basahin muna natin ang nakasulat nakasulat na mensahe ng ating Panginoong Diyos sa Romans 1:20 ano. So, ang sinasabi po dito is for since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse. Right? So, ito ay nagsasabi na ang mundo mismo ay nagpapatunay sa kapangyarihan at kabuuan ng Diyos. Ito ay patunay na siya ang may lalang. Right? So, tulad ng araw, ang Diyos ang pinagmumulan ng liwanag at buhay. Okay? Sa John 1 verse 1 to 4, sinasabi doon na in the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. In Him was life. That life was the light of all mankind. Isa pa sa Psalm 84:11, sinasabi doon na for the Lord God is a sun and shield. Okay? Parang araw na nagbibigay liwanag sa mundo, nagbibigay buhay sa halaman at tao. Ganun din ang Diyos. Siya ang pinagmumulan ng lahat ng liwanag at buhay natin. Ngunit hindi lang basta liwanag. Ang Diyos ay parang hugis bilog. Kung mapapansin nyo yung circle, no? Walang simula at walang katapusan. Right? So, sa Psalm 90 verse 2, sinasabi doon na before the mountains were born, or you brought forth the whole world, from everlasting to everlasting you are God. Right? Walang simula o walang katapusan. Right? Yan po ang ating Diyos. Right? Walang hangganan siya. Uh, the circle of love and power. Right? Walang uh, panimula at walang katapusan. Yun. The circle of love and power. Right? So, yun nga ang mapapansin nyo dun sa hugis O, yung circle, no? Doon po siya inalintulad o yung zero. Okay? So, sa Genesis 1 verse 1, sinabi doon na in the beginning, God created the heavens and the earth. Siya ang lumikha ng lahat. Right? Sa Exodus 3:14 naman, sinasabi niya kay Moses, I am who I am. Self-existing ang Diyos at hindi nangangailangan ng sino man para umiral. Ang Diyos ay hindi umaasa sa kahit na ano. Siya ang sinabi niya, I am. Okay? Magpakailanman. At tulad ng bilang na zero, wala itong halaga na numeriko. Parang walang laman, ngunit umiiral ito at napakahalaga. Right? Zero ang nagbibigay lugar sa mga numero, nagpapatakbo ng matematika. Gayon din ang Diyos, invisible at walang sukat, pero siya ang pundasyon ng lahat. Right? Ngayon, ano ang laman ng zero na ito? Sa John 4:24, sinasabi doon, God is spirit, hindi nakikita pero sobrang makapangyarihan. Tapos bumalik tayo sa John 1 verse 1 to 4, ang Diyos ay ang salita at ang buhay at ang liwanag. Right? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang Biblia, nakikilala natin ang ating Diyos. Right? At alam nyo ba sa John 17:3, binabanggit doon na sinabi doon na now this is eternal life, that they know you,
the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Okay? Kilalanin natin ang Diyos at si Jesus, at yan ay nangangahulugan ng buhay na walang hanggan. So mga kapatid, isipin nyo, parang zero na puno ng liwanag yung O, no? Walang hanggan. Nagbibigay buhay sa mundo natin, hindi ba yun nakakamangha, diba? No? So, sa gitna ng gulo ng buhay, traffic sa daan, problema sa financial, right? Pag tumataas yung gasolina at mga bilihin, meron tayong mga personal na hirap, pero ang Diyos ang nagbibigay ng liwanag at gabay sa atin. Kaya ngayon, buksan natin ang Biblia, ito, at basahin natin ulit ang mga talata na binanggit ko. Right? Hayaan yung maging circle of light sa buhay natin ng Diyos. At sama-sama na tayong maging testimony ng kanyang pag-iral. Maraming salamat po sa pakikinig. Amen.